Good morning everyone. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. And what best way to welcome another Sunday morning but to greet our fellow believers in the Lord. Tanawin po natin yung mga katabi natin. Sa harap, sa likod, sa gilid natin. Let's greet them a blessed morning. Amen. Blessed morning to every one of us, not just to everyone here, but also to our brethren who are joining us through our Facebook Live and our YouTube channel. Magandang umaga po sa inyo. And as we start, allow me to read to you the Word of God in the book of Isaiah, chapter 43, verses 10 to 13. You are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, so that you may know and believe me, and understand that I am He. Before me no God was formed, nor will there be one after me. Verse 11, even I, am the Lord, and apart from me there is no Savior. I have revealed and saved and proclaimed and not some foreign god among you. You are my witnesses, declares the Lord, that I am God. Yes, and from ancient days I am He. No one can deliver out of my hand. When I act, who can reverse it? Let us come to the Lord in prayer. We thank you, Lord God, for bringing us once again here at GCF Montalban to worship you, to glorify you, to lift you up on high, Lord God, to be with our fellow believers and have fellowship and to hear your words. Salamat, Panginoon, for this continuous opportunity to serve you here at GCF. Kayo po ang gumabay sa amin, Lord God. Cleanse our hearts. Cleanse us from all unrighteousness. Make our hearts right, Lord God. Make our hearts try to worship you and glorify you this morning. Kayo po ang lamang magpurihan may taas throughout our whole service. We thank you, we glorify you, we lift you up on high. All this prayer in Jesus' name. Amen and amen. Good morning, my GCF family. Good morning. It's Sunday again. And I'm sure we're all excited to worship the Lord. Amen? Amen. Aawit po tayo ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Kaya tayo po ay tumayo at sama-sama po nating pasalamatan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga awiting ito. I thank God.
the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because He picked me up, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Church, let's sing this song together. Declaring in the name of Jesus, there is power, there is healing, there is freedom, and His name is life. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus, till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depressions. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Yes, it is. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like your name is power. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness, over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness, over
just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, Jesus for my family, I speak the holy name, Ng Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Minsan pa, kamanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Luwalhati at papuri sa iyo, kataas-taasang hari. Kapangyarihan at kalakasan sa iyo magpakailanman. Pagdakila at papuri, pagsamba sa iyo, aming kabanal-banalang Diyos. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Lahat ng labi, lahat ng labi magsasabing
Diyos na dakila, Diyos na tapat. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa panalangin. Please be seated. Aming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyong ngayong banal na araw na ito ng linggo na may pusong puno ng pasasalamat at pagpupuri. Maraming salamat po sa biyaya ng buhay, sa lakas na aming tinatamasa, at sa pagkakataong muli kaming makapagtipon bilang isang katawan ni Kristo. Panginoon, sa amin pong pagsama-sama ngayon, hinihiling namin ang patnubay ng iyong banal na Espiritu. Linisin po mo po ang aming mga puso, alisin ang anumang hadlang na maaaring pumigil sa amin sa tunay na pagsamba. Gawin mo po kaming karapat-dapat na mga daluyan ng iyong biyaya at puspusin mo kami ng kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa iyo. Aming Ama, patuloy po naming idinadalangin ang aming buong kongregasyon. Palakasin mo po ang bawat isa sa pananampalataya. Tulungan mo po kaming manatiling nagkakaisa, nagtutulungan at nagmamahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Naway sa bawat ginagawa namin ay ikaw lamang ang maluwalhati. Nilalapit din po namin sa iyo ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. O Diyos, ikaw ang dakilang manggagamot, ang tanging makapagpapagaling sa sakit ng katawan at kaluluwa. Hipuin mo po sila ng iyong paghimalang kamay. Ibigay mo po sa kanila ang kalakasan, pag-asa at kapanatagan ng loob. Naway maging patotoo ang kanilang buhay ng iyong kabutihan at katapatan. Panginoon, dinadalangin din po namin sa iyo ang aming pastor, Pastor Arden, at ang kanyang pamilya. Bigyan mo po sila ng kalakasan at katatagan sa kanilang pang-araw-araw na buhay at ministeryo. Ingatan mo sila laban sa anumang panghihina at patuloy mong dagdagan ang kanilang kagalakan sa paglilingkod sa iyo. Gayon din po amin dinadalangin ang aming mga elder, deacons at mga ministry workers. Salamat sa kanilang tapat na paglilingkod at sa kanilang sakripisyo para sa ikalalago ng aming simbahan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang patuloy na lakas, kalinawan ng isipan at mapagkumbabang puso na handang sumunod sa iyong kalooban. Aming Ama, pinagkakatiwala din namin ang aming iglesia, ang GCF Montalban. Naway manatili kaming matatag sa pananampalataya at maging masigasig sa paggawa ng mabuti. Palawakin mo po ang aming ministeryo upang marami pang kaluluwa ang makakilala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, nilalapit din namin sa iyo ang aming bansa, ang bansang Pilipinas, Panginoon. Kaming iyong mga anak ay nananalangin para sa bansa namin na nakakaranas ng trahedya tulad ng lindol. Nawa hindi po mangyari ang usap-usapang the big one, dahil naniniwala po kami na meron kaming big God upang kami ay protektahan at ingatan. Dalangin din po namin ang mga namumuno ng aming bansa, naway bigyan mo sila ng karunungan at takot sa iyo upang mamuno ng may katapatan at katarungan. Hipuin mo rin ang puso ng bawat Pilipino upang magkaisa sa pag-ibig, disiplina at malasakit sa isa't isa. Pagpalain mo po ang aming bansa ng kapayapaan, kaunlaran at kabanalan. Salamat po, Ama, sa iyong walang hanggang pag-ibig,
Salamat sa iyong katapatan sa kabila ng aming mga pagkukulang. Sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito, sa aming mga awitin, pananalangin at pakikinig sa iyong salita, nawa ikaw lamang ang maitaas at maparangalan. Lahat ng ito'y aming itinataas sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Amen. For our scripture reading, let us all open our Bibles to Acts chapter 3, verses 1 to 8. Again, it's Acts chapter 3, verses 1 to 8. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translation you may have. One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer, at 3 in the afternoon. Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. May the Lord add blessing to the reading of his word. Please be seated. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po. Yan. So it's good to see you again. At sa mga nasa online natin, ay pagpalain po tayo anumang oras dyan, nawaabutin po tayong lahat ng Panginoon. So tayo po ay nasa second week na ng ating series na tinatawag nating His Mission or God's Mission, Our Mission. Because this is a missions month, ng bawat, kahit sa ang evangelical churches ay pinagdiriwang itong mission month ng October. So sige po, tayo po muna ay manalangin as we pray. Let us commit this time to the Lord. Lord, thank you again for this opportunity that we can listen to you na walang hadlang, Panginoon. Thank you, Lord, for the privilege of experiencing your presence this morning. Salamat po sa mga awiting na kanta po namin at naniniwala kami, Lord, ikaw po'y natuwa at nalugod sa bawat binigkas po namin. Lord, help us to listen to you attentively and give us a heart that is full of understanding, Panginoon. At dalhin mo nga po kami sa pagkakatuto at sa pagbabago, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Muli, magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ay natutuwa, Sabi mo nga sa katabi mo, good morning. Ayan. Although pa lunchtime na, Kaya medyo patanghalian na. But anyway, salamat po sa ating narito ngayon. At meron lang po papakita sa inyong picture. Tingnan natin kung makakuhula nyo kung ano ba ito. Sige po. I'll give you time. Ayan po ba ay, sa tingin nyo po ba ay matandang babae yan? Or batang babae? Or yung tinatawag natin ay young lady? Old woman ba yan or young lady? Ayan. So siguro, para malaman natin kung ano talaga yan, pwede siguro natin, kung sakali, bigyan ng opportunity, kausapin natin yung may likha niyan, di ba? Para malaman natin kung bakit ba ganyan yung kanyang pagkaka-paint or pagkakaguhit or pagkaka-drawing. It has something to do with his intention. Siguro sa atin, sa buhay natin, ganun din, Have you asked yourself, ano ba talaga kung bakit ako nilikha ni Lord? Aside from maging
maganda yung career ko, or maging maganda yung buhay ko, magkaasawa, or what? Ano ba talaga yung reason why God created you? Di po ba? Or ano ba talaga yung intention ng Diyos kung bakit mayroong ganun mga churches, di po ba? May GCF, may iba't ibang mga churches dyan. So marami tayong pwedeng tanungin kung sakali, ano po, sa Panginoon para malaman talaga natin because He is the author of everything, di po ba? Siya yung beginning nga at siya yung end, Alpha and Omega. So I believe, ganun din po sa Book of Acts na tinalakay natin, malalaman natin doon kung ano yung purpose natin at ano talaga yung design niya sa church. Because the Book of Acts talks about the beginning of the church. At yung binasa po natin, isa po yan sa mga naging daan para talagang napalawak pa ang ebanghelyo ng Diyos. At yung Acts 1:8 na babasahin po natin, ito po yung pinaka-summary verse or the crux or kung may message man in a nutshell sa Book of Acts, this is it, no? Sabi sa Acts 1 verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." So dito makikita natin yung fulfillment ng Great Commission through this passage. Kaya nga sabi ko sa inyo, summary ito. Hindi mo man basahin yung buong pages or chapters of the Book of Acts hanggang chapter 28, pero ito na yun, no? Kung paano na-fulfill yung Great Commission. Di po ba? Ang kausap po ni Luke, tanda natin, si Luke po ang sumulat nito, siya po ay talagang in profession, medical doctor po ito si Luke. Ano po? At sino kausap niya dito? Yung mga alagad, mga kaibigan. Ano po? Sabi po dito, sila po raw ay magiging witnesses. When we talk about witnesses, diyan po kinuha yung martyr or martyreos sa Greek. At ito po ay yung mga talagang mangyayari sa kanya. No? When we talk about witness, ikaw ay magbibigay ng buhay para sa pananampalataya mo. Di ba na prophecy na kung ano yung gagawin nila. They will become martyrs for the Lord. And not only that, but they will also testify to what they knew. No, yun yung pagkakatawag sa kanila na sila ang magsasabi ng anumang narinig at nablaman nila. Kaya nga one verse of Acts chapter 5, when Peter and John was told, no, they were threatened not to speak up for Jesus. Ano sabi nila Peter and John? Sabi na ganun, we cannot but tell what we have seen and what we have heard. So hindi nila kayang pigilan because they are called to become a witness. Maganda yung sinabi ng isang author sa Briscoe about a witness. Sabi dito, a witness is someone who by explanation and demonstration gives audible and visible evidence of what he has seen and heard without being deterred by the consequences of his actions. Kung sa panahon natin ngayon, ito po yung mga star witness, ano po? Yung nag-testify sa nakita nilang corruption perhaps. Di po ba, marami na tayo na balita ang mga star witness like Jun Losada, di po ba, si T. Edil, or any. Or ngayon siguro, marami, no, gusto na magpa-state witness sila, no? Parang sinasabi nga naman Senator, most guilty nga itong mga to. Ano state witness, di ba? Pero mga kapatid, makikita natin dito, yung witness pala, sila po yung through their audible and visible evidence, nakita nila at hindi sila matatakot. Sabi na, they do not deter, no, by the consequences kung ano mangyayari sa kanila, but they will still testify to what they have seen and they heard. Yun pala yung witness, ano po. Hindi natatakot kung ano maging consequences na kanilang sasabihin. It's either about their life or even the lives of their family. Kasi sila nga po ay witness. Mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay witness ng Panginoon. We are called to become witnesses. Wala na po yung mga alagad nilang kausap dito eh. Kundi tayo na, sabi mo sa katabi mo, ikaw na yun. Parang wala, parang sa ilong lang Mga kapatid, kahit na ayaw natin or gusto, tandaan po natin, God saved us, save you,
in this world to be a witness to the world. Kaya mo nakilala ang Panginoon, kaya ikaw ay pinili ng Diyos, iniligtas ka sa karamihan, hindi para lang maging masaya, no? Maraming araw sinasabing mga Draculang Kristiyano eh. Ano yung Draculang Kristiyano? Ang gusto lang yung dugo ni Kristo, yung kaligtasan. Pero yung responsibility, ayaw nila. Nakuha nyo na. Okay, sige, mamaya na lang natin. So, in other words, mga kapatid, tayo pong lahat ay tinatawag. Bakit? Kagaya po ng message natin last Sunday, di po ba? Our God is a missionary God. And God is on the mission of reconciling this lost world for Himself. Ito po talaga, kung siya po ay susundan mo, gusto mong maligtas, gusto mong maging pamilya ng Diyos, dapat iyon din ang business mo. Business of saving and helping other people to be transformed. Di po ba? Iyon, nandun tayo sa business of transformation through the grace of Jesus Christ. Lagi po natin isipin yan. Dapat po, kung tayo po yung mga anak ng Diyos, meron tayong mission-minded. Hindi lamang po para kumita, gumanda ang buhay, hindi lang yon. It is just secondary. Ang pinaka gusto ng Panginoon ay samahan natin siya. In the book of Acts chapter 2, kanina kasi chapter 3 binasa, doon po nagsimula na magkaroon ng form, magkaroon ng church. Kasi nung panahon na nagsalita si Pedro, di po ba? Tumayo si Pedro at he preached 3,000 men, mga kapatid, ang naligtas. Doon na nagsimula. At ito po'y continuation. Kaya nga chapter 3, makikita natin nangaral ulit si Pedro. Mga kaibigan, tandaan po natin, tayo rin po ay tinatawag. Baka sabihin natin, sa Book of Acts lang yan. And look at Paul sa kanyang message sa Corinthians or sa believers during that time. Sabi po dito sa Corinthians 5, all this is from God who reconciled us, tayo po, ay binalik sa Kanya, pinagkasundo to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them, and He has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors. So malinaw dito na pinaalala, Paul reiterated again yung pagkakatawag sa atin na tayo po ay may mensahe na pakipagkasundo sa Diyos. Kasi lahat ng tao, mga kaibigan, na hindi pa nakakilala sa Panginoon, ay nalayo, hiwalay sila sa Diyos. At tayo po ang magkakaroon ng kakayahan, sabihin sa kanila that they are invited to join the Lord's family. Iyon po yung tinatawag na reconciliation, pakikipagkasundo. At sabi doon, you are, Christ ambassadors. When we talk about ambassadors, representative. Di po ba, meron tayong mga ambassadors sa China, sa US, they represent us. Nire-represent mo ang Panginoon, mga kapatid. Tayo po'y tinatawag ni Lord para sa Kanya, para tayo po'y maging representation niya. Pero ang nakakalungkot, marami pa rin, hindi ganito ang puso. Di po ba? Hindi kagaya ng puso ni Lord na ayaw niyang merong mapahamak. Bakit kaya? Kasi meron silang mga maraming churches, even Christians, they have a wrong perspective. Kagaya po ng survey na ginawa ni Rick Warren sa Saddleback. Sabi dito, according to the survey held by the Church of Rick Warren, 89% of church members believe the church main purpose, yung pagkakadesign ng church, to take care of my needs and those of my family. Iyon ang alam nila. Kaya may simbahan para tulungan lang siya. Sa buhay, sa pamilya niya. Pero alam niyo po ba, only 11% said the purpose of the church is to win the world for Jesus Christ. Ayun po ang mission ng church. Makakilala pa yung iba. Paglabas natin, ang dami dyan. Hindi pa po nakakilala kay Kristo. Yun po talaga yun. Hindi dahil gusto lang natin mapuno yung church natin, magkaroon ng second, third service. Hindi po yun.
Ang pinaka-main purpose natin why God created the church, He designed it, mga kapatid, para maraming tao, pag nakilala, merong pupuntahan, makapagsasamba sila sa Panginoon. Yun po talaga, mga kapatid. Kaya po, tanungin nyo sarili nyo, baka meron pa po kayong mga kamag-anak na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Anong ginagawa natin sa kanila? Alam nyo, isa pang dahilan kung bakit maraming Kristiyano hindi pa po makapag-witness, hindi makapag-share, hindi makapagsalita, because they live a double life. There is a great disparity between their walk and their talk. Are you listening? Nakikinig po ba kayo? Kagaya po ng mga senador natin ngayon, ano po? Parating pag nagsalita, may mga verses na kino-quote, may kilalang mga... Pero, unfortunately, sila ay isa sa mga corrupted officials na nandun. Hindi po ba? Bagamat hindi pa po napapatunayan, pero marami na po. Kaya po, sira yung patotoo. How can they speak about Bible verses kung sila mismo ay merong may babato sa kanila? Kaya po tayo rin po, kung minsan kaya ayaw natin magsalita, ayaw natin, hindi tayo makapag-invite lalo sa mga pamilya natin, alam nyo na. No, hindi ko na itutuloy, ano po. Kung minsan, yung pamilya natin, sila pa yung nakakakita, ano po. Maya, magsisimba na naman yan, pag-uwi sa bahay, para mga dragon yan, at parating hindi magkasundo. Rinig hanggang atindahan ni Ate Nene. Pero mag-aaway lang pa. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Ayan. Lalo na sa Mrs. at Mr. na nandito na. Baka tayo po yung almusal ng kapitbahay, naku, ayan na naman. Santo sa linggo pagdating sa... Kaya po mga kapatid, hindi tayo makapagsalita. Kaya po, dapat po natin ma-realize na tayo po'y representative ni Lord. Ano po? Kaya po, whether we like it or not, kailangang ayusin natin ang buhay natin para we are effective in ministering to them. Bakit? Kasi nga, God enlisted you in this mission. His mission, our mission, that is our theme for this month. Kaya hindi pwedeng, basa ako, pastor, ganito na ako. Hindi. Naligtas ka na nga. Ganyan na, baka parusahan ka ni Lord. Pwede siya magdisiplina, di ba? Mga anak. Di ba? Mga magulang, dinidisiplina yung anak. Tayo rin po madidisiplina hanggang sa matuto tayo sa Panginoon. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, remember that. And this chapter 3 is all about this one. Peter and John was used by God, no? They were used by God so that they may proclaim again the words of the gospel. Di po ba? Kaya po niya nasabi kasi si Lord nagpagaling sa chapter 3. Di po ba? Verse 2, tingnan nga po natin dito. Now, a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. Meron daw isang lalaki na lumpo, crippled, sa ibang salin, lame. And remember, si Luke ang sumulat nito, doktor, kaya medyo may mga emphasis siya, na yung pagkalumpo nito, it's severe, there is severity with his sickness. Why? Kasi nga, kailangan pa siyang buhatin. He needed to be carried by certain persons, no? Hindi lang binanggit, para makarating siya doon sa templo. At siya po ay makalimos. Diba? Kahit sa mga simbahan natin, diba, meron mga ganyan, lilimos sa simbahan kasi doon maraming pumupuntang mga tao. Amen po ba? Pero ang magandang balita, mga kaibigan, nung sila Pedro ay hinihingan, no? Si Juan ay hinihingan, iba yung binigay nila. At alam naman natin, nabasa natin, na ang binigay nila, mga kapatid, ay hindi pera, kundi kagalingan. Amen po ba? Alam nyo, kung minsan tayo, akala natin, wala tayong may bibigay sa ating kapwa pag may nangihingi. Pero kung nasa atin po ang Panginoong Yesus, we can give hope through our Lord Jesus Christ. The message of Jesus Himself, mga kapatid, ay isa ng pagbibigay ng pag-asa.
Kaya po mga kapatid, ito pong 40-year-old na ito ay gumaling. Kaya nga po kilalang-kilala siya kasi from birth siya po ay lumpo at nandun siya parati, mga kapatid, sa templo. Kaya nagulat sila, aba, bakit lumalakad na to? Di po ba? Yun po yung tinatawag na miraculous healing na ginawa sa kanya ng ating Panginoong Jesus. Mga kaibigan, sa buhay rin natin, di po ba? Noong nakilala natin si Lord, siguro ilan sa atin dito wala nang direksyon ng buhay, pariwara na, no, hindi natin alam kung anong pwede natin gawin sa buhay, or tayo po'y nandoon, nasa tinatawag nating kadiliman, but because of Jesus Christ, mga kapatid, nagkaroon tayo ng liwanag at nagkaroon tayo ng kabuluhan sa buhay. Amen po ba? Iyon ang gustong mensahe ng Diyos sa marinig ng mga tao nakapaligid sa atin, na pwede pang magkaroon ng pagbabago sa kanila. Kaya nga sabi dito sa verse 12, Peter saw his opportunity and addressed the crowd. Through the healing, the miraculous healing of a lame person, ito pala yung ginamit ni Lord parang springboard, parang bridge, para mabuksan itong mga taong naguguluhan. Bakit ka ganyan? Gumaling ka. Siyempre, kilalang-kilala nga. Parating nandun. Naglalakad na. Kaya sabi ni Pedro, tumayo siya na naman at sinabi ang mabuting balita. If you will read the succeeding passages, succeeding verses, mapapaliwanag na si Kristo. Bakit kayo nagugulumianan? Hindi niyo ba nakita? Parang nagtataka kayo na as if it is a new phenomenon. Pero nung panahon ni Jesus, hindi lang yung pilay, bulag, pipe, di po ba? Pinaalala niya na si Kristo, ganito ang ministry. And it is Jesus Christ. Why this lame person ay nakalakad ulit. Are you listening? Kaya sabi niya, si Kristo na inyong idininay, pinako sa krus at pinili niyo pang isang murderer na si Barabas. Di po ba? Kaya po, nakapag-preach si Paul. Because God opens an opportunity. Mga kaibigan, mga kapatid, baka akala natin, po, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Para ano? Para mabuksan, magkaroon ng entry point, ang message, ang gospel ng Panginoon sa atin. Di po ba ang ganda, no? Kapag ikaw ay gumagawa ng kabutihan, hindi ko naman sinasabi sa mga estudyante kasi para naalala ko ay mabait naman to, Kristiyano to, pakopya. Hindi naman ganun, ha? Iba naman yun. Di po ba? Kasi ganun tayo, di ba? Pero naman, anong letter? B. Ganyan, di ba, no? Hindi ganun. Ang kabaitan, mga kapatid, kapag talagang kailangan ng tulong, tinulungan mo, para ano? Para masabi mo yung magandang balita ni Kristo. Kaya pala ang bait mo kasi dahil kay Kristo. O, di ba? Di po ba? Simple ba yun? Yes, it's simple but it is really an effective way. Relational. Yung tinatawag nating pagsasabi ng kabutihan ng Panginoon. Kaya po, every opportunity ay kailangan makita natin. Kagaya ng sinabi ni Paul, be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity. Because the days are evil, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Ang sinasabi lang sa atin, mga kaibigan, dapat po lagi tayong ganon. Lagi tayong magkaroon ng mission-minded tayo. Ano man ang ginagawa natin, binibigyan tayo ng pagkakataon ni Lord na makagawa ng kabutihan. Huwag natin sayangin. Do not miss that opportunity na i-share mo rin. Para kumbaga i-insert mo yung mabuting balita. Si Kristo ang sabihin natin. Kaya po ang ganda ng mensaheng ito, mga kaibigan, mga kapatid, dahil kailangan po natin na makita na talagang tayo part, no? Hindi lang si pastor, hindi lang mga deacons or mga nasa evangelism ministry, mga kapatid, hindi lang, kundi tayong lahat. I do believe every day, God is giving us an opportunity sa ating workplace, saan man tayo naroon, sa ating tinatawag na school or sa bahay, sa kapitbahay. Imbis ang ipagsabi mo, ikwento mo, huy, alam mo ba, nabalitaan pa, hiwalay na sila Gerald.
Paimbis na yun na, balita mo mga kapatid, uy, alam, nakita ko si kumpare. Kapatid, hindi magbabago yun, lalo magchichismis yun. Ang sabihin mo ay patungkol sa iyong pananampalataya. When was the last time you have shared your faith? Kailan yung huling sinabihan mo kung sino man sa paligid mo na may kakilala ka? Kilala mo si Kristo. Kailan po? Nga. Wala. Di ba? Kaya nga sinasabi, hindi pa tapos sa lahat. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos sa lahat. Ayan. Kaya nga naririnig natin to, di po ba mga kapatid? Para malaman natin that we are part of this mission. Kaya sabi dito sa verse 6, tuloy natin, silver and gold. Habang humihingi yung pulubi na pilay at hindi makalakad, silver and gold I do not have. But what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Pinagaling ni Kristo. Ayon sa ating babasahin mamaya, yung kanyang pananampalataya gumaling dahil kay Kristo. Naniwala siya sa message ni Kristo. Mga kaibigan, mga kapatid, lagi po natin isipin, hindi po sa mundo natin pera-pera lang, mga kapatid. Merong kailangan silang mas higit na kailangan nila ang Panginoong Hesukristo. Hindi lahat mabibili ng pera. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi mabibili ng pera yung tulog mo na mahimbing, mga kapatid. Or yung tunay na pag-ibig. Ay, halika. Di ba parating ganyan, no? Po, mga istorya sa mga K-drama or any mga teleserye, di ba? Yung bibilhin siya para ibigin siya, hindi totoo. No, hindi mabibili yan. At lalong hindi ka mabibigyan ng pera ng kaligtasan, mga kapatid. Yung pera mo, hindi yan makapagbibigay ng langit. Hindi ka mapupunta. Sabi nga sa Psalm, dahil lang sa pera. Ang sinasabi dito nila Pedro at ni Juan, mga kapatid, mas binigyan niya yung pulubi at yung talaga lumpo ng Panginoong Hesukristo. Mas higit yung nakuha niya. Through the grace of God, he was healed and he received salvation from the Lord. Yun po ang mas maganda. Kasi tayo minsan pag kami wala kasi ako, sige, balikan na lang. Hindi po ba? Pwede naman, wala, sige, halika, sister, brother, pwede ba ipag-pray kita? Amen. Sa palagay nyo, tatanggi yun? Di ba pag may pangangailangan ka, sige, imbis na may narinig nga ako, hindi ko nasasabihin, no, talagang sa trabaho nyo, talagang galit na galit, oo, ganyan, wala, talaga, unfair, ganyan. Pero at the end of their conversation, naririnig ko, sige, mag-pray na lang tayo. Amen po ba? Hindi natapos sa sakit na loob, at unfair, di ba? Puro bitter. Ikaw kausap, anong gagawin mo? Oo nga, sige, pahala tayo, tayo, rally. Mga kaibigan, mga kapatid, that is not the way God wants you to live. Kaya nga mga kaibigan, sabi dito, sa babasahin natin, sabi po dito, it is, pakipindot po. Ayan. Wala. So anyway, mga kaibigan, tandaan po natin, if you have Jesus on your life, Jesus is enough. Yung may bibigay mong tulong ay laging kulang. Pero pag ang ibinigay mo si Jesus, sapat na si Jesus. Yung hindi mo kayang baguhin, sa taong yun, hindi mo kayang bigyan ng pag-asa, sila po ay magkakaroon ng tunay na pag-asa sa buhay. Amen? Kaya kung tayo po, mga kapatid, wala kasi ko, Pastor, wala kang may bibigay. Tandaan po natin, meron tayong may bibigay. God does not ask your ability or your inability. He only asks, mga kapatid, your availability. Kasi laging nagbibigay si Lord ng pagkakataon. Tayo lang ay very busy, saan? Sa ating mga sarili. We're so preoccupied of ourselves. Kaya hindi na namimiss natin yung pagkakataon. Habang nagtuturo ka siguro, nasa trabaho ka. I believe, no? Ito ang paniniwala ko. Every day, God is giving you a chance to share your faith to other people. Kaya po,
sabi nga dito nila, it was never about us, it has always been about Jesus. Ito pinakita nila Pedro at ni Juan sa kanilang buhay. Si Jesus lang. At sabi nga po dito sa verse 16, through faith in the name of Jesus, this man was healed. And you know how crippled he was before. Kasi 40 years old na siya eh. Faith in Jesus' name has healed him before your eyes. Hindi nila kinuha yung credit, mga kaibigan, na kasi kami, magaling kami, makapangyarihan. Hindi. Kundi ano sabi, itinuro nila si Jesus. Kaya yung gumaling dahil kay Jesus, it has nothing to do with us. Pag binasa yung verse 12, sabi nga, it is not our power or our piety. Hindi dahil kami matuwid, hindi dahil kami banal, kaya gumaling ito, kundi it is all about Jesus. Tayo po, kapag nananalangin tayo, mga kaibigan, tumutugon si Lord. Huwag nating isipin, kasi mabait ako eh. Pag gumaganda yung negosyo na, yung pamilya natin, walang problema, kasi we deserve this eh. I deserve. At magpo-post sa Facebook, favored, di ba? Mga kapatid, tandaan natin, dahil ito sa biyaya at habag ng Diyos. We don't deserve any good thing from the Lord, but He is so gracious, He is so generous, according to His purpose, kaya tayo pinagpapala ng Panginoon. Not because of anything, no? Hindi dahil linggo-linggo umaatin ka, nag-serve ka kay Lord. Yes, amen. Thank you for that. But it has nothing to do with that. Dahil ang Diyos natin ay tapat at mabuti sa bawat isa sa atin. Kaya yun yung sinasabi nila, Pedro, hindi kami, kundi si Lord. Kaya nga po, a true witness, mga kapatid, sabi po dito ng isang author, the flight, a good witness isn't like a salesman. Emphasis is on a person rather than a product. A good witness is like a signpost. Ano yung signpost? It doesn't matter whether it is old, young, pretty, ugly. It has to point the right direction and be able to be understood. We are witnesses to Christ. We point to Him. Kasi di ba salesman, di ba, kailangan ayos ka, kailangan nakakurbata ka pa niyan, talagang presentable ka, at kailangan maganda yung product mo para mabili. Hindi raw tayo ganoon, mga kapatid. Ano raw? Tayo po yung mga signpost na nakalagay lang doon. U-turn, di ba? Kahit marumi yan, babasahin yan at gagawin. Amen po ba? One way. Di ba nga ganon? Tayo dapat, ang point lang natin, Jesus. Jesus. When people see us, mga kaibigan, dapat nakikita nila ang patungo kay Jesus. Kaya po sa atin ba, na-attract ba yung tao na lumapit kay Jesus? Or, dito na ganito lang rin ako, parehas lang rin pala, tingnan mo yung taong yan, no? Linggo lang na babago eh. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Ayan. Di ba, no? Mga kaibigan, mga kapatid, ang katotohanan, ang ganda, madaling sabihin nila Pedro dahil sa amin, pero hindi nila ginawa yun. No, kagaya po ni John, sabi dito, he must become greater and greater, and I must become less and less. Diba? Humility. Ang kailangan rin po ng isang tunay na witness. Kasi nga, ang witness, it refers to the person na ibibigay mo, ipapakita mo. Di po ba? You testify for the person and not for yourself. Kaya dapat pagkausap ka, dapat ang kausap, mga kaibigan, hindi lang ikaw, kundi meron kang sinasabi patungkol sa iyong paniniwala. Iyon po yung dapat nating maunawaan at ang kailangan po natin maunawaan, mga kaibigan, that witnessing is not something we do, it should be who we are. Kasi, yun nga po, nung tinanggap mo si Kristo, dapat si Kristo na ang bukang bibig natin. Dapat si Lord na. Tanungin ko po kayo, kung yung bukang bibig mo, sarili mo lang parate, no? Pag nagkausap kayo,
ang pag-alis ng kausap mo, wow, grabe to, no? Ang taas pala ng katungkulan nito. Ganito, ganyan. Ikaw ang nakilala. May mababago ba sa taong yon? Oh, pastor, naging fan ko siya. Eh bakit? Maliligtas mo. Eh kung fan mo nga siya, baka ma-electric fan siya sa impyerno, di po ba? Wala eh, wala. Wala pa madadagdag doon, mga kaibigan eh. Kaya ang sinasabi natin, dapat po si Lord. Sapagkat mga kaibigan, whether we believe it or not, mga kapatid, lahat po ng taong wala pa kay Kristo, sila po kagaya ng pinag-uusapan natin, lumpo, na kailangan pa nilang dalhin. Ano po, kailangan nilang dalhin para makalapit sa Panginoon. Kagaya ng lumpo, no, hindi po siya makapunta sa simbahan kung walang magdadala sa Kanya. And that is the picture of us. Tayo po dapat yung magdadala sa kanila patungo kay Lord. Kasi, in their own way, in their own power, they were not able to do that, mga kapatid. Naniniwala po ba kayo doon? Walang mag-iisip na magsisimba ako sa GC. Walang ganun. Ang gusto nila, pansarili lang. Kaya dapat tayo po ang maging ilaw, maging asin. Tayo po ang magtulak sa kanila para maalala nila that they need God. Amen po ba? Kahit tayo, di po ba? Kahit ako, mga kaibigan. Kung walang tita ko or walang someone na nag-encourage sa akin, sige, magpatuloy ka sa pananampalataya mo. Definitely, I will not be here. Baka nandun ako, no, umiikot sa buong mundo for free. At siguro may sakit na rin ako for free. Di po ba? Mas kakaikot, di ba? Seaman po kasi ako sa mga hindi, seaman lang po sa pangalan, no? Ayan. In other words, mga kapatid, tandaan po natin, tayo po yung gagamitin ni Lord. Kaya nga po sabi dito sa verses 19-20, tuloy po natin, repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord, and that He may send the Messiah who has been appointed for you, even Jesus. Yung ginamit po dito ni Luke na medical term, yung refreshing. Ano po yung refreshing? Ibig sabihin to, to cool with a breath or to dry out. Para pong sugat yan, mga kaibigan, na na hindi mo lalagyan ng bandage at pinababayaan mong gumaling. Di ba meron gano'n, no? Alam ba, nadapa ka. Ay, lalo pag tinaliam, hayaan mo para mahanginan at matuyo at gumaling. Ganon din daw pala yung sinasabi dito ng Panginoon. Na na wag daw nating itago yung ating mga kasalanan. Let us expose it. Let us disclose it. Let us confess it to the Lord. Sabi doon, repent. That is the picture of repentance. Kasi hindi po tayo lalago, hindi po tayo mababago hanggat hindi po tayo nakakalaya sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Kailangan i-confess natin. Pwede yan sa Panginoon, pwede yan sa mga kapatiran natin. Trustworthy friends. Tama po ba? Trustworthy friends, ha? Bakit ko po nasabi? Kasi po merong nagkaroon na retreat. Ano po? Ewan ko, nakakwento ko na sa inyo to. No? Pero kanina, nakwento ko na. Pero just to drive a point, mga kaibigan, meron pong pastors conference. At merong ganito, breakout groups. By threes, ano po? Grupo-grupo sila. Sasabihin nila kung ano yung mga kasalanan nila. Or mga kahinaan nila. Yung isa, mga pastor na to, isa, pastor, pag-pray nyo kasi marami pa rin akong utang. Nandun ako sa online lending apps ako. Hola, pastor. Ang daming humahabol sa akin. Ganun ba? Yung isa naman, pastor, nandun pa rin ako sa pornography, nanonood pa rin ako ng mga malalaswa. Oo, kahinaan ko yan, pastor. Sabi nung huli, ikaw, pastor, ano kahinaan mo? Ang kahinaan ko kasi, sabihin yung mga naririnig ko Pinopost ko sa Facebook, pastor. Patay tayo dyan. Kaya mag-ingat rin tayo pag nag-confess tayo. Yung talang trustworthy. Baka merong biglang blind items. Ano po? Itago na natin sa pangalang Arden. Naku, ako pala tuloy na Kaya po mga kaibigan, yes, we need to confess it para raw gumaling. Kasi habang itinatago mo yung sugat, lalong lumalalim at lalong lumalala. Kaya po mga kaibigan, meron po akong practical tips para sa inyo. This is from Campus Crusade.
Sabi po dito, para raw maging effective tayo, kailangan ipakita muna natin na nagmamalasakit tayo. No? Care. You need to show first your concern for that person. Like, alam ba, nag-pray ka, Lord, sino po ba ito? Yung kaibigan ko, ang tagal na namin. Magkasama talaga kami ito. Ipakita mo, mga kaibigan. Because, sabi nga sa isang quotation, sabi nga dito, people do not care how much you know, but they care how much you care. Sabi niya. But, ang importante doon, ay malaman nila na ikaw ay nagmamalasakit. Ayan. Kahit ano sabihin mo sa tao, kung wala namang pagmamalasakit, ito po, hindi na build your relationship, it doesn't count. At another one is there. Ano po? Sabi doon, kailangan talaga magkaroon courage to speak up. Lalo na sa panahon natin ngayon, di ba? May mga earthquake, may mga, di ba, mga sakuna. Sabihan na natin sila bago mahuli pa ang lahat. At share yourself with the person by giving what you have, particularly your time. No, magbigay ng oras para pakinggan ka. Baka naman every Saturday, Mare, atin ka naman, may event kami ng Glow, Mare. Nung panahon lang yun, doon ka lang nagpaparamdam, di po ba? Hindi. Dapat for the whole week, kailangan na makita nila yung maranasan nila at talaga nandiyan ka, no? May manifestation mo. Ika nga. And pray for the people that you will minister and witness. Pag-pray natin, kasi si Lord naman ang humihipo ng tao. Amen po ba? Sana po ito gawin natin, no? Kailan, Pastor? Bahala. Kung ayaw mo talaga ang mga kamag-anak mo, kaibigan mo, malapit sa'yo maligtas, bahala ka. It's your responsibility. And remember, Ezekiel 3, no, just to remind you of yung tinatawag na warning ni Lord, di ba? Ezekiel 3, basahin niyo yung buong chapter. Kapag ka hindi mo sinabi sa tao na siya po ay mapapahamak, yung dugo niya, we have the responsibility to really speak up for the truth and even for Jesus. Kaya po ang question to ponder ko po sa inyo, bago po tayo magwakas, do your life plans and goals reflect a desire to win the lost for Christ? Meron pa po ba kayong mga planong ganyan? Does your lifestyle attract others to explore your faith and lead them closer to God? Kamusta po yung buhay natin? Pag nakita ka ba, lalapit sila sa Panginoon or lalayo, mga kapatid? It's the other way around, po. Parang ganun yun. And lastly, are you attentive to God's leading when it comes to ministering and sharing your faith? Mga kaibigan, mga kapatid, ulitin ko po, nais ng Panginoon na makakilala ang lahat na nakapaligid sa iyo. Meron po ako natatanda, I don't know kung ito po yung article, matagal na to. And I just want to share this article to you, na nakuha ko sa article na yung Titanic. Sino po nakakalam ng Titanic, no? Si Jack and Rose, sa panahon natin, ng mga kasing edad ko. Ngayon kasi wala na eh. Si Jack and Poy na lang yata kilala, no? Jack and Rose, very romantic to. No? At yung iba talaga pinanood 10 beses pa, no? Ako, pinanood ko sa Netflix na lang eh. Inabangan ko eh. No? Pero alam niyo po ba mga kapatid, they thought that Titanic is the unsinkable ship. Talaga pinagmalaki ito, talagang walang, pero the history, no? Pinakita na through icebergs, no? Na talagang nawasak at lumubog. Pero hindi doon tayo mag-focus mga kapatid. Alam niyo po ba, according dito, 1,500 daw ang namatay. Pero ayon po sa article, there should not have been na tinatawag na victims na dapat hindi sila namatay eh. It should not happen or walang casualties. Bakit? Kasi nga, meron daw isang barko na a miles away lang ang pagitan. Pwede silang tulungan Pero bakit? Bakit hindi nakagawa ng tulong? Kasi raw, wala pong laman yung barko. They are all off duty.
rest day nila. Day off ba? Kumbaga wala. Wala sila, kaya po namatay ang mga 1,500. Alam niyo po, every day, meron pong kinukuha si Lord. Namamatay na wala ang Panginoon. Bakit? Hindi ba, dahil ba walang Kristiyano, walang witness? No! Dahil parati silang mga Kristiyanong laging naka-day off. Laging off duty, mga kapatid. They have no concern. Bahala ka mamatay. Ako, basta ako, ligtas na, safe na ako. That's our dialogue, mga kapatid. Pero tandaan natin, we have the responsibility. Sabi mo ulit sa katabi mo, naka-duty ka ba? Dapat lagi tayong, we are looking for opportunities because God has left you, mga kapatid, in this world to be a witness to the world. God left you in this world to be a witness to the world. Kaya po sa oras na ito, mga kaibigan, let us reflect on the reality of our responsibility, on the big responsibility that God has given to us, na maging witness para sa Kanya. Let us bow our heads and let us pray. As we pray, tingnan mo yung sarili mo. Kailan mo huling sinabi ang iyong pananampalataya? Meron pa bang heart ka para sa mission ni Lord? When was the last time you invite a friend? You talk about Jesus. You talk about your faith. The message is very clear. God is reminding us of our responsibility. And He is enlisting you as part of His mission team in this world. Lord, sa oras ito, Panginoon, nakikita mo po yung aming puso. Kung minsan, Lord, list na po ito sa priority namin to share Christ, to share our faith to other people. Sa aming mga kaibigan, katrabaho, ka-schoolmate, Lord. Lord, sa oras ito, Lord, help us, Lord, to prioritize this, Lord. Every day, Lord, we know that you are opening doors of opportunity for us to share our faith. Give us that boldness, Lord God, to share Jesus on our loved ones, even, Lord God, sa lahat ng aming mga friends and relatives, Lord. Salamat po, Panginoon. Tunay, Lord, hindi pa huli ang lahat, O Diyos. Binibigyan pa po kami ng pagkakataon, Panginoon, na may bahagi ang kaligtasan ni Kristo. Salamat po, Ama, Panginoon. Ngayon pa lamang po, O Diyos, gamitin mo na nga po kami, ang bawat isa sa amin. Make us available, Panginoon, to your kingdom, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Thank you, Pastor Arden, for the message, reminding us our role as believers to be witnesses for Christ. At this juncture, let us now prepare ourselves as we worship God through our giving. God is pleased when we give with a thankful and grateful heart. He loves cheerful and hilarious giving. We give because He first gave His Son as evidence of His great love toward us. We give because we love Him. And just before we sing our offering song and pray for our offering, we would like to request everyone to please make use of our offering envelopes and use the space labeled as tithes. This is intended for a general fund. And you can also send your various offerings, as the Lord leads you to do so, to our various ministries. And also, if you need pencils or pens to use or any assistance, you can raise your hand so that our ushers could assist you. You can also opt to send your
Like to briefly acknowledge that their flowers today are offered to the Lord by Sister Georgie de la Peña. Amen. So if everyone is ready to worship the Lord through our giving, may I request everyone to please stand once again as we sing our offering song. Lord, for your love. Indeed, your blessings are bountiful. It overflows, Panginoon. Salamat sa inyong continuous provision for sustaining us, Lord God, through our everyday lives. And we know, Lord God, all of this things that we have offered is just our way of giving back what's truly yours, Panginoon. Gabayan niyo ang bawat sa amin, Panginoon. May we be worthy stewards of the gifts, Lord God, that you have given us. Bless each and every one of us. We thank you. We glorify you, Lord God. All this praise in Jesus' name. Amen and amen. May we all be seated. For our announcements, you can find them also in the slip inserted in our bulletin. So if you could read those announcements with me as we go through it one by one. Our first announcement is regarding our Sunday worship services. So please take note of this, everyone, that starting November, the month of November on the 2nd, which is the first Sunday of November, our worship service will only be we will only be conducting one service, which starts at 9 a.m. to 10:30 a.m. And our next announcement is regarding our membership class and water baptism. So if you've been with our church and you've been attending for more than 6 months and you'd like to know more about what we believe and why membership is important, we'd love for you to join our membership class. This is a 2-part class which will be conducting 2 consecutive Saturdays on November 8th and November 15th at exactly 2:30 p.m. After completing this membership class, the next step in your faith journey is through water baptism. And water baptism is a public declaration of your faith in Jesus Christ, symbolizing your death to an old life and resurrection to a new life with Christ. We are delighted to invite everyone who finishes this 2-part membership class to participate this momentous event on November 22nd, 2025. It is also a Saturday, so sunod-sunod po itong Sunday na to. And let us meet here at our church at 9 a.m. You can sign up at the usher's table if you want to join. And for questions or queries, you can look for Sister Susan Tacuban or Brother Jaime Nazareno for any questions or queries, and they'll be happy to help you out. We are excited to walk this journey with you. And before we let you go, we encourage everyone to please return our bulletin in our usher's table after service so that we can use them again on our next service and save on the printing cost. However, the slip inserted in it is yours to keep with you. And thank you always for your kind understanding regarding this. And at this time, we would like to recognize our guests and visitors. Meron po ba tayong first-time attender, second-time, or third-time? Or you've been attending but you're not yet welcomed in our welcome center? Meron po ba tayo? First or second attenders? And meron po tayo? Welcome po kayo sa DCF Montalban. If you can shake our visitors' hand, welcome po. Any visitors? Yan na po. Welcome po kayo, brother. Welcome here at DCF Montalban. And let us all stand and greet our visitors and our guests and each other's hands as we sing our welcome song. We welcome you today to our fellowship. We are glad to see you here. We
bago po tayo, saglit na announcement lang regarding sa ating nominations or magpapalit po tayo ng leadership, no? Na elders and deacons this coming November. Ayan, no? Pero we need your participation. Pwede po kayo mag-nominate nang nakikita nyo na candidates na pasado sa ating nandyan sa babasahin ko, no? Yung mga qualification. He or she should be a member of the church for at least 2 years. Kailangan daw active member siya na nagpa-participate sa various ministries, attending midweek service, at syempre sa mga nagpa-participate every Sunday. No, pero yun po yung sa deacon, no? Pero yung sa elders naman ay dapat siya po yung naging deacon na. No, kumbaga may ladder. So at basahin nyo na lang po yung 1 Timothy, tsaka 3, tsaka Titus, para po sa basihan natin ang qualification ng isang leaders ng isang simbahan. Kaya po, sino po yung pwede mag-nominate at boboto next month, no? Yung mga members rin po na nabautismo na dito. Okay po malinaw po yan. Kaya I hope na and pray na isama nyo po ito sa prayer nyo. By next week, no, ipopusa po natin yung mga na-nominate para po isama na sa prayer sa ating church. Okay? So sige, salamat muli sa pagdalo po natin. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Let us close the service with a word of prayer. Lord, thank you again sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala. Indeed, Lord, you are worthy of our praises and honor. Salamat din po, dalangin namin, Panginoon, sa aming paglabas, at sa aming pagharap na naman sa isang linggo. Lord, we pray for your protection, Lord. Tunay, Panginoon, marami pong mga pangyayari sa bansa namin. Lord, keep us always safe from harm, Panginoon. Mga family namin, mga loved ones namin, Panginoon. Lord, continue to bless the works of our hands, Lord God. At patuloy, Lord God, maranasan namin ang iyong presensya sa araw-araw saan man kami pumunta, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong assurance na yan. At sa oras na ito, Panginoon, sa mga kapatid po namin na may pinagdaraanan, may mga bagay na nais nilang mga panalangin, Lord, ikaw na po ang tumugon. We entrust everything to you, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Maraming po salamat. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy ka naming mabigyan ng kaluwalhatian sa lahat ng aming gagawin this coming week, Panginoon. Thank you again, Panginoon. Salamat din po sa mga guests na kasama po namin ngayon. Pagpalain niyo po sila ng magandang kalusugan, Ama. Salamat po. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name, amen. Amen. As we end this service, muli ng pasasalamat muli sa ating Panginoon. I thank God